Muling nanindigan ang Iran na hindi sila magpapadala sa pressure at pagbabanta ng United States sa gitna ng patuloy na tensyon sa Gulf region. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, sa tuwing may pagkakataon para sa diplomasya ay mas pinipili umano ng Amerika ang isang reckless military adventure. Tinanong din ito kung ang mga hakbang ng United States ay isang crude pressure tactic o resulta ng mga taong nagtutulak kay US President Donald Trump na muling malubog sa mas malalim na tensyon. Ang mga pahayag ay kasunod ng pinakabagong sagupaan ng dalawang bansa mula nang ipatupad ang ceasefire noong April 7. Ayon sa US Central Command, naglunsad ang Iran ng mga missile, drone at maliliit na bangka laban sa tatlong US Navy destroyers na dumaan sa Strait of Hormuz. Bilang ganti, tinarget ng US force ang mga missile at drone sites ng Iran pati na ang mga command at surveillance facilities nito. Sa panig naman ng Iran, inakusahan nito ang Amerika ng paglabag sa umiiral na ceasefire matapos targetin ang isang Iranian oil tanker at isa pang vessel na papasok sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga Iranian authorities, naglunsad din umano ng airstrikes ang United States sa mga coastal area ng Bandar Kamir, Sirik at Qeshem Island. Sinabi ng isang opisyal sa Hormozgan province na nasunog ang isa sa mga barko ay may 10 seafarers ang nasugatan sa insidente. Sa kabila ng mga sagupaan, iginiit naman ni US President Donald Trump na nananatili pa rin ang ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Tinawag pa ni Trump na love tap ang naging palitan ng putok at sinabing hindi pa ito naglalagay sa tigil putukan sa ganap na panganib. Ngunit kasabay nito, muli rin siyang nagbabala na mas matinding pag-atake na posibleng harapin ng Iran kung hindi ito papayag sa peace deal na isinusulong ng United States. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. Kaugnay nito, patuloy pa ring naghihintay ang Washington sa formal na desisyon ng Iran kaugnay ng panukalang Memorandum of Understanding o MOU. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, umaasa siyang maglalabas ang Iran ng isang serious offer sa mga susunod na araw. We're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet. Ang nasabing panukala ay inaasahang magiging balangkas para sa mas malalim na negosasyon kaugnay ng digmaan, nuclear program ng Iran at pagbubukas muli ng Strait of Hormuz. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.